Pamimisikal ni Sur kay GL, sinagot niya. Jonas, sinabing mot sa live pero pistol sa video. At clash of style ni Kayram at Krega, kaabang-abang. So tara. Na-upload na nga ng flip top ang laban sa pagitan ni GL at Sur. Naging dikdigan naman ang laban. Pero maraming nang hinayang sa chok ni Sur sa round 3. Dahil crucial yun. Kasali ka sa isa buhay, ba't nagja-judge ka? O bibigyan kitang 5 seconds para sumagot. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Teka lang. Classy versus Romano. Shit. Classy versus Romano. Rapido versus G-Clown. Putang ina. Shit. Wait, inom lang ako. Sa round 1 nga ni Sur, nagustuhan ko doon. Yung sinita niya yung gumagamit doon ng bomba si GL sa balon. Kasi magaling ba to? Sabi kay JD, kung usapang underground, well, sheesh! Ang galing ng sok pa. Kaso yung next line, pag ginanahan magpasabog, pwede doon magbomba. Yung mga tao naman parang tanga sumigaw ng bongga. Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong bisa? Sa round 1 naman ni GL, tumatak sa akin yung about sa bakit daw may henyo sa pangalan si Sur. Hindi daw bagay dahil wala daw siyang bagong pinapakita. Henyo to! Putek! Saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vinci sinapian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Sa round 2 naman ni Sur, lap trip yung kaya daw inaabangan yung banat ni GL kasi pinapaabangan niya. At bago ko ituloy ang aking round, gusto ko lang banggitin yung punchline. Punchline. O, ba't ako gagaya sa'yo? Yung punchline sinasabi sa umpisa ng laban. Kaya tingin nyo kagad ay lamang to. Yung mga crowd naman hiyawan. Naging kontrolado ng tangan to. Ibang klase si GL, lahat ng banat niya talagang aabangan mo. Paanong di aabangan, tarantado ka, pinaaabangan mo? Oh! Sa round 2 naman, grabe yung na-pre si GL kasi kay Medusa daw na-expose. Oh! Check nyo muna sa YouTube Medusa para you know how it goes. O ba't di maninigas? Isa Medusa na expose. Sa kabila ng magandang palitan nila, isa sa napansin nga ng mga fans, lalo ng mga fans ni GL, ay yung pamimisikal ni Sur. Dahil grabe daw yun, lalo yung last round, parang sinikmuraan daw si GL. Sumagot naman si Sur sa mga nambabasya kanya. Atin to ng award, tang ina mo ha? Best in English. Oh. At halata naman, halatang-halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Yung timeline ko, kaya mababago yung resulta. Mananalo, kasi medaya. Oo, mistake mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayon binigyan ng L. Ay, sorry. Nabalakas mo. Sorry. Sa kabilang balita naman, marami nga nagsasabing luto naging laban sa pagitan ni Mot at Pistol dahil dapat si Pistol daw ang umabante sa semis. Pero ayon nga kay Jonas, iba daw yung performance ni Mot sa live. Pero sa video daw, Pistol talaga. Sa live kasi puta parang nung pinanood ko to ng live, sobrang lakas ni Mot sa live. Kahit ako sa live kay Mot ako eh. Pero dito sa sa video, parang syempre habang hinihimay, habang pinapakinggan ko siya ng mas maigi, mas maraming masasakit na although yung naging angulo ni Pistolero dito sa round 3 ay gamit na yung mga bandang pahuli, yung tungkol daw sa hindi na malakas si Mot, ang iniingatan na lang yung legacy. Malakas yun.
Pare sila eh. Yung mga paunang round ni Mot, jokes pa eh, hanggang napunta do sa peace. At yung ibang angulo pa ni Mot. Etong round 3, pwede kong ibigay ng tabla tong round 3. Round 1 tabla, round 2 pistolero, round 3 tabla. Para sa akin. At sa huling balita, isa nga sa nakakasabik sa matchup na event ng PSP sa Davao sa September 21 ay yung laban sa pagitan ni Kairam at Krega. Siguradong clash of style ito. Nung binigay mo sa akin si Krega, syempre para sa akin masyado siyang mataas para kumpara sa pagiging baguhan ko sa liga. At kita niyo naman din yung mga naging laban ni Krega na halos lahat talagang todo bigay, kaya inaano ko na mabigyan ko rin ng magandang laban si Krega sa paparating na September 21. Krega, ikaw, ano yung preparasyon mo sa laban na paparating ninyo yung nag-iiram? Well, sa akin naman nakatapos ko lang bumatel sa isang Bisaya Conference, no. Para sa akin ibang level din yung makalaban si Kairam, lalo na yung niya ngayon, yung kumbaga peak niya ngayon eh, 'di ba? Although may marami na rin akong mga nakabattle, kumbaga naka-experience na rin ako ng mga ganyang klaseng MC. Kumbaga para sa akin medyo gamay ko yung ganyang galawan. Pero ibang klase itong si Kairam eh. Lalo na may Bisayang dugo din siya. Alam ko, palaban din siya eh. Diba? Pero tingnan natin. Babawi ka ba dun sa last performance? Oo naman boss, yun lang isa sa mga pinapangako ko na hindi ako magpapabaya sa lalo si Krega yung kalaban. Hindi naman sa inaano ko si Kamandag dahil pero iba rin kasi na yung pressure ko dito, same ng pressure ko dun sa naging laban namin nung kay Six. Siyempre, ganun yung pressure ko. Iba rin si Krega kasi mga nakalaban niya, mga malalakas, tinalo niya pa si Sak. Dami niya na rin nakapukpukan, si Mot, nakalaban niya ng dikdikan. Kaya yung pressure sa akin, boss, talagang sagad na nararamdaman ko. Anong ine-expect namin at papakita mo sa amin bilang unang laban mo dito sa Pangil, Krega? Siguro sir, ibang entablado syempre, ibang atmosphere, kumbaga ibang tao, although maraming MC dito na dati ko pang nakasama, pero syempre may mga ginawa din akong kumbaga preparasyon, kunyari kay Kairam. Inubos ko lahat, tapusin yung mga battles niya, which is hindi ko ginagawa dati. Kumbaga, ayun, may techniques ako na kumbaga, ito lang, sinimplihan ko na lang. Kumbaga, hindi siya yung typical na Krega na nakikita ng mga tao. So kayo ba kung parehong naka-A-games Kairam at Krega, sino ang mananaig? At ang pamimisikal ni Sur kay GL, tama lang ba yun? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.